And now meron naman tayong concern from our non-member friend. Ganda ng pangalan niya. Si Morisaki writes, Orites, taga Japan, no? Hello po brother, good evening po. Hehehe. May tanong lang po ako. Nagre-research ako sa church nyo, tapos may nakita ako sa website na kayo daw mga Mormons, LDS, isa din sa doctrine ninyo na si God the Father ay dating tao, tapos naging Diyos lang. Medyo kakaiba yan para sa akin. Totoo po ba yun? So, brother, lalaki ka ba o babae? Kasi nagsasabing sister ka eh. Pero ako, brotherhood tawag ko sa'yo eh. So, kung sasagutin po natin yan sa social media na totoo yan, talagang mga tao dyan ay matatawa, maninibago at medyo kakaiba kasi yung topic na yan ay ang Diyos natin ay nanggaling sa dinadaanan natin ngayon at nagtagumpay at naging Diyos. Ang aking kasagutan dyan ay totoo po yung doktrina na yan. Ito pong statement na ito po na naging doctrine po namin ngayon at naging theology po namin sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay nanggagaling po sa 5th President ng simbahan, which is Lorenzo Snow. Ang sinabi po niya, as man now is, God once was. As God now is, man may be. Yung declaration na yon from Lorenzo Snow, which is a prophet of God, yan po ang sikreto na ang makakaalam lamang ay isang propeta. Tulad na mahahanap natin sa Amos, Kapitulo 3, versikulo 7, tunay na walang gagawin ng Panginoong Diyos, maliban na sasabihin niya ang kanyang mga lihim sa katagapaglingkod niyang mga propeta. May mga sikreto ang Diyos. Tanging sa mga propeta lang niya ito mga sasabi. Kaya mahalaga na meron tayong propeta. At ngayon ito po ang isang topic na talagang nagpapagulo sa isipan ng lahat. Karamihan ng mga Kristiyano na hindi nila matanggap yan na tayo ay magiging katulad ng Diyos. As man now is, God once was, and God now is, man may become. Isang konsepto lang, brothers and sisters, na masasabi ko na hindi pinagdadamot ng Diyos yung kanyang kalagayan na bilang Ama, meron tayong potensyal na maging katulad niya. Hindi ito matanggap ng karamihan sa mga tao, lalong-lalo ng mga Kristiyano na iniisip nila na tayo ay magiging katulad ng Diyos, ay papalitan natin ng Diyos. Ang gusto nilang sabihin sa mga tao na, ay hindi mo mahihigitan ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Diyos ang pinakamalakas sa lahat. Totoo naman yun eh. Hindi naman natin dinidina yun. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Nakahihigit sa lahat. Hindi naman natin yan ipinagkakaila. Totoo po yun. Ang problema lang po, ang hindi lang natin matanggap na bilang Diyos Ama, meron siyang kagustuhan para sa ating lahat. Ang maging katulad niya. Makikita natin sa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mahahanap po natin yan sa Matthew chapter 5 verse 48. Be ye therefore perfect even as your Father in heaven is perfect. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon ay maging katulad tayo ng Ama na ganap or sakdal. Ibig sabihin, perpekto. Anong aspeto ng pagiging perpekto ang gusto niya maging tayo? Ibig sabihin nun, lahat ng aspeto ng ating Ama sa langit ay gusto ng Panginoon na makamit natin. Para mas malinaw, brothers and sisters, bibigyan ko po kayo sa aking mga na-research tungkol sa aming paniniwala na mas makakatulong po sa atin. Number 1, here are the key points of Latter-day Saints doctrine of God's nature. Ano ba yung nature ng Diyos? Ano yung likas sa Kanya? God as an exalted man. Our prophet Joseph Smith, the prophet of the restoration, taught that God Himself was once as we are now, and as an exalted man, and sits enthroned in yonder heavens. This doctrine suggests that God the Father once lived on earth as a mortal being, similar to how humans do now. Exalted. Ibig sabihin, nakamit mo yung pinakamataas at maaari ka nang maging katulad niya. Ang ating Ama sa Langit, sinabi ng ating propeta, na ang Ama sa Langit, kaya siya nasabing katulad siya natin, ay isa po siyang exalted being na na-enthroned dahil na-achieve niya yung pinakamataas na kailangan ma-achieve para maging katulad ng isang Diyos. So kung susundan po natin yan, ano ba yung prosesong dinaanan ng Ama para siya ay umupo bilang Diyos? So doon natin maiisip yung konsepto na maaari pala talaga tayo maging katulad ng Diyos kapag dinaanan natin ang kanyang dinaanan. Ito lang naman ang konsepto na yun eh. Si Jesucristo po, wala siyang ibang ginawa kung hindi yung kagustuhan ng Ama. Ngayon, kung susundan natin yung ginawa ni Jesucristo, ibig sabihin, gagawin din natin yung kagustuhan ng Ama sa pamamagitan ni Jesucristo dahil si Jesucristo ay dinaanan yung dinaanan ng Ama. Dahil wala siyang ibang nakita kung hindi yung ehemplo ng kanyang tatay. So, madaling salita, brothers and sisters, kung sinabi ni Jesucristo na kayo ay maging perfecto tulad ng Ama, sa Matthew chapter 5 verse 48, be ye therefore perfect even as your Father in heaven is perfect. Ibig sabihin, nung sinasabi ni Jesucristo yan doon sa Mateo chapter 5 verse 48,
Hindi pa po siya nare-resurrect dahil hindi pa siya perpekto. Hindi pa siya ganap tulad ng Ama sa Langit na perpekto. Meron siyang aspeto perpekto sa katawan, kasi ang ating Ama sa Langit, meron po siyang flesh and bones. Perpekto po siya. Kung ano man ang iniisip natin na maaaring magkulang ang Ama sa Langit, wala po yan, hindi po yan nag-i-exist sa Kanya. Bakit? Perpekto po siya sa lahat ng bagay. Kaya yan ang kinote ni Jesus Christ yan sa Matthew chapter 5 verse 48. Sinabi niya na, kayo ay maging perpekto tulad ng Ama natin sa langit na perpekto. Sure si Jesus Christ diyan. Napansin po ninyo na sinabi ni Jesus Christ, ito po yung trivia ko. Si Jesus Christ, nung siya ay nagbisita doon sa Book of Mormon, nung sinabi ni Jesus Christ yun doon sa Matthew, sa New Testament, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Hindi pa ganap si Jesus Christ. Hindi pa siya nakapag-atone during that time. Hindi pa siya nare-resurrect during that time. So, He is not perfect in some aspects. Si Heavenly Father is perfect in all aspects. Ibig sabihin, He is in the perfect state of everything. In the Book of Mormon, it's amazing, brothers and sisters, to know that Jesus Christ became perfect after His resurrection. Rewind po tayo. Naalala niyo sa Bible? Na sinabi niyo sa John 10:16 that I have other sheep which are not of this fold, which also I must visit, and I quote. Sinabi niya doon na may bibisitahin daw siyang mga tao. Pagkatapos niyang manggaling sa ating Ama sa Langit, siya po ay bumisita sa mga tao sa Lumang Amerika. Dito po yung istorya sa Book of Mormon sa 3 Nephi chapter 11, yung kanyang pagpapakita doon sa mga tao sa Lumang Amerika. Ipagpatuloy po natin sa chapter 12, nandito po sa verse 48, sinabi ni Jesus Christ, be ye therefore perfect even as I, or as your Father who is in heaven is perfect. Sinabi ni Jesus Christ, even as I. Ibig sabihin, perpektong nilalang na si Jesus Christ katulad ng ating Ama sa Langit. Even as I or your Father which is in heaven is perfect. Ganon ka-precise ang yugto ng buhay ni Jesus Christ. Nung sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 48, be ye therefore perfect even as your Father who is perfect. Pero nung siya ay naging ganap at naging perpekto, sinabi niya sa mga tao sa Lumang Amerika, be ye therefore perfect even as I, ako mismo, or katulad ng Ama na perpekto. Isang bagay na pag-iisipan natin na si Jesus Christ ay din dumaan sa pinangdaanan ng ating Ama sa Langit para maging katulad din ng ating Ama sa Langit. Ganon din sinabi ni Jesus Christ, come follow me, sundan ninyo ako. Ibig sabihin din ay meron din tayong prosesong kailangan daanan para makamit natin ang pinakatagumpay na maging katulad ng Diyos. Isang bagay na magsasabi na maaaring maging katulad kanya. Hindi naman natin sinasabing, ikaw po ay papalit sa Diyos. Hindi natin mahihigitan ng Diyos. Hindi rin mahihigitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Ama sa Langit. Siya po ay naging katulad ng ating Ama sa Langit. At maaaring tayo rin ay maging katulad din ng Ama natin sa Langit. Tulad ng ipinag-uutos nila sa atin na kayo ay maging perpekto or ganap or sakdal katulad ng ating Ama sa Langit na sakdal or perfect. Hindi po madamot ang ating Ama sa Langit. Hindi rin po madamot ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya niya ibinuwis ang kanyang buhay para maging tagapagligtas. Na hindi lang po maligtas tayo kung hindi maging katulad ng ating Ama sa Langit. Pangalawa po, the physical nature of God. In the scriptures, the Father has a body of flesh and bones as tangible as man. This belief contrasts with traditional Christian views of God as purely spiritual being. Ito yung isang bagay na hindi matanggap ng mga tao. Sinasabi ng ibang Kristiyano na ang Diyos ay espiritu. Sa amin pong doktrina, ang Diyos po ay mayroong buto at mayroong laman. Tangible as man na mahahawakan po. So ito lang po masasabi ko, brothers and sisters, kung sasabihin ko po ito ng prangka at tapatan talaga. Kung tayo ay faithful, magiging katulad tayo ng Diyos Ama. Pero kung hindi, huwag po tayo mag-imagine na makakamit po natin ito ng basta-basta lang. Hindi natin ito makakamit ng basta-basta lang. Kung iisipin po natin, meron po tayong pagdadaanan, meron po tayong kailangan gawin para makamit po natin ang pagiging katulad ng Diyos. So huwag kayong mag-alala, yung mga bashers dyan, nagsasabing mga Kristiyano na sinasabing, yung mga Mormons na yan or yung mga Latter-day Saints na yan, kakaiba yan, bakit magiging katulad yan ng Diyos? Kahit kami Latter-day Saints, hindi lahat magiging katulad ng Diyos. Bakit? May iilan sa amin ayaw sumunod talaga at faithful sa mga commandments ng ating Ama sa Langit. Hindi lahat yan makakakuha. Bakit? Kung hindi ka faithful, kahit member ka ng church,
hindi ka magiging katulad ng Diyos. Kasi number one, kailangan mong makasal sa temple or masil. Ibig sabihin, you must enter into that order of the priesthood, meaning the everlasting covenant of marriage. If he does not, you cannot. Kapag hindi ka nakasal sa temple or nasil sa temple, hindi mo makakamit ang exaltation, yung pangarap mo maging katulad ng Diyos ay hindi mangyayari. Sa ayaw at sa gusto mo, bitter ka man or hindi, kung hindi ka faithful sa commandments ng Lord at mga ordinansang kailangan mong matanggap, hindi ka magiging katulad niya. So huwag kang bitter at huwag kang basher. Dahil hindi mo rin makakamit yan kung yan din ang iniisip mo. Mga members ng church, tayo po ay maging faithful. Tayo po ay maging valiant sa ating mga testimonies. Tayo po ay mabuhay alinsunod sa mga kagustuhan ng Ama sa Langit. Yun lang po yung paraan para maging katulad niya at manahin natin kung anong meron siya. Ang banal na kasulatan, brothers and sisters, ay tumutulong sa atin para maintindihan natin ano yung ating pagkatao. Ano tayo? Sino po ba tayo sa pananaw ng ating Ama sa Langit? Mahahanap po natin yan sa Romans chapter 8 verses 16 to 17. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Meron po tayong espiritu at meron po tayong banal na espiritu. Spirit to spirit, sila po ay mag-uusap at magsasabing tayo po ay mga anak ng Diyos. At kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana. At ito po yung pinakamaganda. We are joint heirs with Christ. Kung ano po yung mamanahin ng bugtong na anak ng ating Ama sa Langit, literal na anak niyang si Hesus Kristo, tayo po ay magmamana alinsunod sa kanyang mamanahin. We are joint heirs. If so be that we suffer with Him, kung ano yung kanyang iniuutos sa atin, tayo po ay sumunod. Kung ano yung kailangan natin gawin, mga ordinansang kailangan natin matanggap, tanggapin po natin, gawin po natin, alinsunod doon sa kagustuhan ng Ama sa Langit. Tayo po ay magiging tagapagmana tulad ng ating Panginoong Jesus. And also in Galatians chapter 4 verse 7, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Isa na namang ebidensya, brothers and sisters, na tayo po ay tagapagmana. Hindi ka na tagapaglingkod lamang. Ikaw ay anak. At bilang anak, ikaw ay tagapagmana. At ikaw ay tagapagmana through our Lord Jesus Christ. Lastly, para maintindihan po natin talaga ito po ay maaari nating maintindihan at matanggap na ang konsepto po ng pagiging katulad ng Diyos ay may pinagdadaanan alinsunod sa kanyang mga kautusan. In Revelation chapter 21 verse 7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Ibig sabihin, pag sinabi natin overcome it all, ibig sabihin na pagtiisan lahat, pinagdaanan lahat, na-overcome niya lahat, natanggap niya lahat. Ang mga taong nangbaba sa ating mga paniniwala, hindi nila naiisip na i-overcome lahat ng mga bagay na yan. Bilang members ng church, tayo po ay maging busy na ma-overcome natin lahat. Endure to the end. Matanggap natin lahat, lakbayin natin lahat, tanggapin natin lahat. Kung kailanganin natin pumunta sa templo para tayo po ay makasal or masil bilang pamilya, matanggap natin ang order of the priesthood which is everlasting covenant of marriage. Pag yan po ay natanggap natin, may pagkakataon po tayong maging exalted being or maging katulad ng Diyos. Pag hindi mo yan natanggap at hindi mo na-overcome ang lahat ng bagay through our Lord Jesus Christ, hindi mo rin matatanggap kung ano yung itinakdang ipapamana sa iyo ng ating Ama sa Langit. So brothers and sisters, para sa mga nagtatanong at sa mga naguguluhan tungkol sa doktrina na yan, ang Diyos po ay na-overcome lahat dahil ito po ang magiging basihan ng pagiging katulad ng Diyos. Kailangan niyang ipakitang dinaanan niya ito para malaman niya kung paano natin susundin ang kanyang kautusan, para malaman din niya kung ano ang pakiramdam, para maintindihan niya kung ano yung mga kautusan na ipapagawa niya sa atin. Alam ng Panginoong Diyos ang kanyang ipapagawa sa atin. Alam niya kung paano niya tayo aakayin. Alam niya kung paano niya tayo tutulungan sa paglalakbay sa buhay. Nasa kanya ang pag-asa, nasa kanya ang kaligtasan. Sana nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat. Sa ulitin.